Sa 55th regular session ng ikasyam na sangguniang panglungsod na pinangunahan ni City Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga, tinalakay ang mga panukalang kapasyahan at ulat na may direktang epekto sa buhay ng bawat pamilyang Sanoseño nitong Miyerkules, July 22. Sa nasabing sesyon, pinagtibay sa ikalawa at huling pagbasa ang panukalang resolusyon na inihain ni City Councilor Dr. Vanessa Roquero na nagbibigay pagkilala kay Archie Brioso mula sa Barangay Francisco Homes Yacal matapos nitong masungkit ang bronze medal sa -69 kg adult contact male jiu-jitsu category sa ginanap na 10th Jiu-Jitsu Asian Championship sa Almaty, Kazakhstan. Binigyang pugay rin sa pamamagitan ng isang panukalang resolusyon na inihain ni Sangguniang Kabataan Federation President, Engineer Simon Kiel Ipio, si Koji Benaflor ng Barangay Muzon South, miyembro ng Gilas Pilipinas, 3-on-3 21 under men sa pagkamit ng gold medal sa top 3 ng FIBA 3-on-3 21 under Youth Nations League Asia 2 Conference 2026 na ginanap sa Petaling Jaya, Malaysia. Nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa ang Manila Economic and Cultural Office at Department of Migrant Workers sa Bound to Taiwan Job Fair sa lungsod sa pakikipagtulungan ng City Public Employment Service Office o PESO ng lungsod ng San Jose del Monte nitong Miyerkules, July 22. Layunin ng aktibidad na maitugma ang mga job seekers sa mga kumpanyang naghahanap ng manggagawang Pilipino para sa iba't ibang posisyon sa bansang Taiwan. 7 recruitment agencies na nakilahok sa job fair na nag-alok ng 6,000 bakanteng trabaho para sa mga kwalipikadong aplikante. Bilang pagpapakita naman ng suporta sa 350 Sanoseño applicants, nagbigay ng mensahe si Mayor Ate Rida Robes, gayon din si PESO Action Officer Perfecto Jaime Tagalog. Kami sa gobyerno, kami ay instrumento para mapaganda ang buhay ninyo. At sa pagpapaganda ng buhay ninyo, may mga kapartners tayo coming from the national government sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa lahat na nandito ngayon, ako po ang iyong Ate Rida Robes, ang iyong punong lungsod. Kasama ang ating Congressman Arthur B. Robes, natutugay-gayan ang bawat hiling, pangarap ng isang pamilyang Sanoseño. Sa pamamagitan ng matibay na ugnayan ng MECO, DMW, City Government of San Jose del Monte, Bulacan, at ng Congressional District Office, Honorable Arturo B. Robes, patuloy nating inalalapit ang mga oportunidad sa ating mga kababayan upang hindi na nila kailangan lumayo pa sa paghahanap ng trabaho. Sa ating mga aplikante, hinihikayat ko kayong maging handa, maging kumpiyansa at ipakita ang iyong kakayanan. Ang bawat interview ay maaring maging simula ng inyong mas maliwanag na kinabukasan. Hindi naman naikubli ng mga Sanoseño job seekers ang kanilang tuwa at pasasalamat sa pagkakataong ito na mapabuti ang kanilang kabuhayan at kinabukasan. Sobrang importante niya kasi unang-una sa lahat, hindi na namin kailangan bumiyahe pa Maynila. Kasi before, kinakailangan pa namin pumunta ng iba't ibang lugar eh. Kapag pumunta ka, isang company lang ang pwedeng mapuntahan sa loob ng isang araw. So sa ganitong opportunity, napakalaking tulong, nakakasave kami ng time, and nabibigyan kami ng opportunity na makahanap ng work abroad po. Sa ating government at sa ating pong Mayor Ate Rida Robes po, nagpapasalamat po ako sa kanya kasi nagkaroon po siya ng ganitong programa para po sa mga tao na nangangarap na makapunta sa ibang bansa at magkaroon ng oportunidad para sa lahat ng taong gustong mag-abroad po. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng PESO upang mas maraming trabaho pa ang magbukas para sa mga Sanoseño.
Sanibwersang inilunsad ng City Environment and Natural Resources Office at Department of the Interior and Local Government CSJDM ang coaching para sa Barangay Environmental Compliance Audit para sa bawat punong barangay, kanilang mga Committee Chair on Environment at Secretaries nitong July 22. Ito ay para magsagawa ng update alinsunod sa Regional Memorandum Circular Number 2026-004 o updated 2026 guidelines on the implementation of the Barangay Environmental Compliance Audit within the Manila Bay Area. Kabilang sa coaching na ito ang pagtuturo sa 62 barangays sa wastong waste management, particular na sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran, alinsunod na rin sa Basura No Way program ni Mayor Florida, Ate Rida Robes. Sa pangangasiwa ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, matagumpay na isinagawa sa lungsod ang unang batch ng Disaster Risk Reduction and Management Orientation, Basic First Aid Training, and Basic Life Support Cardiopulmonary Resuscitation Training nitong July 21 at 22 sa CDRRMO Training Center, Productivity Complex, Barangay Sapang Palay Proper. Sa temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas, dinaluhan ito ng iba't ibang tanggapan at ahensyang katuwang bilang pakikibahagi ng pamahalang lungsod sa National Disaster Resilience Month. Sa ilalim ng direktiba ni Mayor Ate Rida Robes, layunin ng pagsasanay na ito na bigyan ang mga kawani ng sapat na kaalaman, kakayahan at kahandaan, higit lalo sa panahon ng emergency, upang mapanatili ang isang ligtas, matatag at handang lungsod ng San Jose del Monte. Samantala, gaganapin naman ang Batch 2 DRRM Orientation and Trainings sa July 28 hanggang 29 na dadaluhan din ng iba pang city government offices at partner national government agencies. Kasama sina Ayan Aisma at Ashley Hernande para sa Balitang San Joseño Express. Ako si Emery Dig, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Nosenyo. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.